minerals nyo. No? Biro nyo, ang lakas nyo na magsigarilyo, hindi pa kayo kumakain, umiinom ng ganitong klase ng tubig. Hindi kayo mahilig sa gatas, hindi kayo mahilig sa ano. Tapos ang lifestyle nyo, acid pa. Kawawa naman yung katawan natin. Magiging marupok talaga yan. No? So pag nangyari yun, alam niyo po ba, malaki po ang tulong, no? Kasi marami pong sakit na nabubuhay sa acidic environment. No? Tulad na cancer. Alam niyo po ba ang cancer, no? Buhay na buhay yan kapag ang katawan nyo. Sino po may cancer dito? Taas ang kamay. Huwag na po mahiya. Ako wala mag-deny. Ako may cancer ako. Kasi lahat po ng tao ay merong cancer cells. Gusto dito tayo tao, kahit nga hayop may cancer cells eh. No? Lahat ng tao at hayop merong cancer cells. Kaya lang, ang meron tayong immune system na nagpe-prevent lang sa dami ng cancer cells. Na siya po yung nagme-maintain sa dami ng cancer cells. Kaya nga pag bumagsak ang immune system mo, tapos acid ka pa, dumarami masyado ang cancer cells. Nagkakaroon ng mga stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3, at terminal cancer, worst comes to worst. No? Terminal cancer, wala na po yan. Okay? Yun, lahat ng tao may cancer cells. Kaya lang, meron tayong natural killer cells. Yun ang tawag naman sa isang immunity natin na pumapatay pag marami na masyado ang ating cancer cells. No? Kaya na po, ang cancer cells po kasi gusto niya ng acid, ayaw niya ng alkaline. Mas pabor na magparami siya kapag ang environment ng katawan is acid. Kaya nga po yung doctor, no, kapag may mga stages na yung cancer natin sa katawan, hindi na sila pinapakain pa ng maraming karne, no? Pinapain ng soft drinks, hindi. Puro ano yan, vegetables, fruits, diet yan. At bawal yan sinamag, pagod. Kasi pag the more nagpapagod ka, nagiging mas acidic ang katawan. Mas nagiging pabor sa cancer na magparami sila. Naintindihan po ako? Tapos yung tubig, paiinumin sila alkaline. Kasi, ang alkaline po, ang bukod tanging makakapag-flush out sa acid is alkaline. At happy to say that our minerals is a form of alkaline din. Kaya nga mga buffer system sila ng katawan. Okay? So, ganun pa. Ano pa? Example ng mga pagkain, no? Na acid. Alam niyo po ba to? Uric acid. Ako, mukhang marami-rami tayong matatamaan nito. Uric acid, example ng acid. From the word uric acid, acid na nga, ibig sabihin, nabubuo ang uric acid kapag ang katawan ng tao is acidic. Naintindihan po ako? Saan po ba matatagpuan ng uric acid? At ano po ba mga pagkain na mayaman sa uric acid? Ang mga pagkain na mayaman sa uric acid, yung tinatawag natin yung mga urine. Yung mga mahilig sa lamang loob na tao. Hindi kasi yung tao po, ang laman loob ng tao ay kapareho ng laman loob ng hayop. Yung mahilig sa isaw. Sino mahilig sa isaw? Naku, si Ma. Okay. Yung mahilig sa atay, lamang loob, no? Yung mga bopis, ano pa, yung mga yung pinupulutan, yung mga chicharong bulak-bulak, no? Ano pa? Betamax. Ano yung Betamax? Sa Manila yung pinapaklat na dugo, tapos pag tumigas na siya, pinabarbecue siya, tapos pinakain nila yun. O, tapos sinuluto lang siya ng init-init lang. Ano pa? DVD, VCD. Joke lang. So yung Betamax, no, ganun po yan. Ano pa? Meron din mga vegetables na merong nagtataglay ng purine. Ano yun? Legumes. Yung sinasabi ni Manny Pacquiao, legumes, di ba? Ano pa? String beans. Cauliflower, no? Yung iba pa, yung mga may buto, yung tomato, no? Pag kinain kasi natin, mataas kasi ang purine. Pag kinain ng katawan mo ang purine, the final product is, pag dinigest niya, the final product is the uric acid. Sino dito nakita ng uric acid? Ako maraming beses na nakita niyan kasi sa microscope sinisilip namin yan. Ang itsura ng uric acid, pag tinignan natin sa microscope, is a crystal. Ano yung crystal sa Tagalog? Bubog. No? Is a crystal, needle-like, ganyan yun, no? Ganyan yung itsura niya, matutuli siya tulad niyan. Tapos minsan, ganyan pa yung crusade formation. Ganyan. So kapag kumain ka ng mga pagkain na mayaman sa purine, nasustored yan, nagiging uric acid. Ang uric acid nasustored sa ating arthro. Ano may arthro? Those are joint. Yung mga kasupasuan. Ito, yan. Yung mabubukod. Ito, yan. Ito, yan. Ito sa leg. Those are joint. No? Doon po napupunta yung uric acid. Sino dito nakaramdam na ng arthritis? Sige nga. Yung iba dyan, hindi ba amin, ha? Okay, dami, no? Ano po bang feeling na merong arthritis? Di ba minsan namumula?
Tapos ang sakit-sakit pag nagalaw na ng konti, grabe. Kulang na lang, sapakin mo na si misis pag nabangga yung di ba? Yung uric acid, tapos namamaga pa yan. Magang-maga talaga, tapos namumula pa. Bakit? Kasi ang uric acid, tinutusok-tusok niya yung inyong mga joint cell. Yung tinatawag natin arthrocytes. No? Arthro means joint, cells, sites. No? Yan yung sa medical term. So, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin arthritis. Pag sinabing arthritis, there is inflammation or pamamaga sa inyong arthro, sa ating mga joint cell. Kasi, nandoon yung mga bubog na kasingit, tinutusok-tusok yung ating mga joint. Naiintindihan po ko? Okay. Sa medical team, tuturuan kayo sa medical team. Sa medical words, no, may mga maririnig kayo. No? Pag meron sa dulo, may narinig kayong titis. Titis, there is inflammation. May pamamaga. For example, HEPA. Ang HEPA is a liver. Tama? Sa medical, that is HEPA. Pag namaga ang liver mo, ito ay tinatawag na hepatitis. Ibig sabihin, there is inflammation. Pwede causes niyan, bacteria, viral, meningitis, ba? Viral, tapos meron kita tinatawag na tonsil. Pag namaga ang tonsil, tonsillitis. Pag namaga ang pancreas, pancreatitis. Tama? Sinus. Pag namaga, lahat ng tao may sinuses. Dito, yan. Yan, nagpuproduce ang sipon. Pag namaga ang sinuses, yan tinatawag natin sinusitis. Vagina. Pag namaga ang vagina is vaginitis. Baka nasobrahan. Or pwedeng may STD. No? Totoo yan, pwede nagkakaroon ng mga vaginitis. Or kaya poor hygienic, hindi nabuhugas. Or kaya pwede tinatawag natin, para naman pag tinatawag natin cholecystitis, there is inflammation sa cholecystitis. Cholesterol? Parang narinig ako cholesterol. Cholecystitis is the inflammatory inflammation for gallbladder. Namamaga ang abdomen. Pancreas, pancreatitis, di ba? Ganun po yun. Meninges, sa brain natin, pag nagkaroon na ng bacterial infection, pwede mamaga yung meninges, pwede kang tawagin meningitis. No? Naiintindihan po ako? Okay. So, yun po sa medical team, at least meron kayong alam, no? Pag nakita nyo yung result, may hepatitis ako. Ay, namamaga yung liver ko, kaya pala nangilinaw yung balat ko. Kasi nag-link na pala doon yung bilirubin. Diba? The yellow pigment, no? Of the skin. Okay. So, ngayon, ano po bang kinalaman ng alkaline? Malaki po ang kinalaman ng alkaline. Kasi po ang alkaline, siya po ang nag-neutralize ng acid sa katawan. Ano ba example? Last example ng acid is lactic acid. Familiar ba kayo ng lactic acid? That's the metabolism or catabolism ng sobrang contraction ng muscles. Pag sobrang contract, sino nag-gym dito? Di ba minsan pag nag-gym ka, ang galing, kaya mo pa magbuhat? Pero maya-maya, pag sobrang contract ng muscles, na mapagod, nagkakaroon ng muscle cramps, muscle fatigue. No? Kasi, nagpo-produce yung muscles mo na lactic acid. Ang lactic acid, sobrang sakit yan. Kaya nga minsan, di ba, minamassage, wow, di ba, sakit? Minamassage siya, nakakatulong ang pag-massage kasi para yung lactic acid doon, magpunta sa blood circulation, pumunta sa ihi, para mabawasan ang lactic acid. Lactic acid is a form of acid. Kaya kailangan natin uminom ng mga alkaline. Fruits and vegetables plus yung ketong klase ng tubig. Alam niyo po kasi sa ordinary water, it has a pH. Ang ordinary tubig na ininom natin is 7.2 to 7.6, which is considered slightly. Sobrang pong, sa panahon ngayon, sobrang acidic ng environment natin. At itong 7.2 to 7.6, hindi siya ganun ka-effective makapag-neutralize ng acid sa katawan natin. Okay? Ngayon, itong 7.2 to 7.6, pag nilagay natin dyan sa flask, tumataas yung pH na nagiging mas alkaline siya. Umaabot siya ng 9 to 12 ang pH. This is considered as highly alkalinized. This is considered the perfect pH for neutralizing those acids in our body. Naiintindihan po ako? Okay. So, meron tayong mga simple experiment. Papakita ko sa inyo kung gaano yung mga tubig, iba't ibang klase ng tubig na ininom natin, kung safe ba siya, acid ba siya, or alkaline. Okay. Kung meron kayong tubig dyan, sa harapan ninyo ngayon, china-challenge ko po dalhin nyo dito para i-test natin. Sa laboratory kasi, to test the water whether its pH is alkaline, or neutral, or acid, using the qualitative and quantitative. Pag sinabi qualitative, ito po yung quantitative muna tayo. Ang quantitative, meron kami yung measurement. Pag nilagay mong gadget na ganyan, magbibilang siya.
Kaya siya quantitative, nabibilang niya in quantitative form. No? Yung point something nababasa niya. Pero ang qualitative using colorimetric, ito yung gagamitin natin kasi mas ma-appreciate natin. Colorimetric, pag sinabi colorimetric, using mga colors. No? Yun po yung ginagamit natin. Sa colorimetric, we have, pag 7, ang kulay niya is green. Pag bumaba sa 7, ay dito, nagiging dilaw, nasa 5, no? It's considered acid. Pag pula, sobra na yun. Ang pula po is muriatic acid lang yan. Red. Okay. Dito naman po, green to, 7. Pag 8, 9, nasa blue. Pag 9 to 12, this is violet or purple. Naintindihan po ko, ito po kailangan natin yung purple. This is highly alkalinized water. Okay, test natin. Meron po ba? May mga tubig ba dyan sa upuan ninyo? Nadala ninyo galing sa banyo para i-test natin? Okay, ngayon dito meron tayong iba't ibang klase ng tubig na meron present sa ating market. Like for example, the nature spring. No? Ang nature spring, ang sabi dito, this is drinking water. Saan siya galing? Sa nature. Tama ba? So, kaya nga siya tinawag na nature spring siguro. Ano ba to? Distilled water? Purified? O ano? Purified ba to? O sige, itago na lang natin sa purified. Hindi ako sure eh. Dapat nilalagay nila to kung purified o ano eh. O sige. Kukuha po ako ng sample na nature spring. O yan, walang kaya yan. Konti lang. Nalagay ko dyan para ma-evaluate natin. Tapos, next, eto yata sa tingin ko tubig ko sa restaurant. Gusto niyo test natin yung tubig na paininom sa atin? O sige, dito. Lagay natin na ha. Okay. So, next, ito ay brand na Summit. Wow, ito natural drinking water pa. Sabi galing daw to sa bundok, no? Summit. Tingnan natin. Galing pa sa bundok, no? Alam nyo kasi, yung mga tubig na galing sa bundok, maganda naman talaga yan in fairness. Kaya lang, pag once na inalis mo na siya sa natural environment niya, doon na nagkakaproblema. Kasi alam naman natin, no? Ang tubig, nakakontakt siya sa stones, sa mga galing sa glaciers, sa mga caves, magandang klase yun. Pag once na inalis mo na siya, nilagay mo na sa bottle, natanggal na siya sa kanyang inabitan ko. Pag nangyari yun, nag-influence na siya, na-influence siya, nakukontaminate na siya ng environmental pH natin, which is acid na. Di ba? Kaya nga may acid rain, di ba? Kaya nga, yung ano kasi because of carbonic, yung mga sasakyan, nagiging nakukontaminate ng tubig, kaya nagiging acidic siya. Okay, ano ba? Meron pa ba kayo tubig dyan? Tubig. Ayan sir, parang may nakita ko doon, no? Ha? Pwede po pahirap? Sige. Test na natin, parang tignan natin sir, libre. So, dito, test natin. Unahin muna natin to. Ito yung tubig na galing sa dito. Okay? So, ihalo natin ang konti. Okay? Masyado madami, lagyan ko ang konti. Kahit madami pa yan, pag-prepare na yung kulay yan. Anong kulay niya? This is yellow. Yellow, no? Yellow ba? Parang red. Parang red? Hindi naman. Ma'am, may sira yata. Kailangan yung G-Max. Ito, ano to? Parang ano siya, dilaw-dilaw, no? Madilaw-dilaw siya. This is considered acid. Next, ito naman yung nature spring. Okay. Nature spring. Wow. Acid din. No? So, tignan naman natin yung Summit. Tignan natin. Ay, sorry. Ako muntik pa. Okay? Yung Summit, ano din? Dilaw din. Parang walang pumapa sa acid pala yung ininom natin, no? Bilhin nyo, acid pala yung ininom natin. Ang arte-arte nyo, hindi kayo uminom ng soft drinks, pero ganitong klase pa ng tubig yung ininom nyo. Di parang na rin kayo uminom ng soft drinks. Di ba iba maselan pa? Hindi ako ano, acid yan. Pero ganito palang klase ng tubig ang ininom nila. Eh di wala rin po, use this. Uminom kayo ng ganitong klase ng tubig. So, wala pumasa, di ba? So, among the four, anong gusto nyo gawin nating alkaline? Sige, kayo mamili. Baka sabihin nyo kasi galing na naman sa atin yung tubig eh. Distilled? O sige, distilled daw sabi ni Manong. Okay. Nabitin ko na to Distilled. Yan Ito yung ating. Yan, tignan nyo.
Lahat yan, ito po yung mga stones natin. So, ilalagay ko tong distilled water natin. Kukuha ko sample. Kitang-kita naman ninyo yan eh. O, busin ko na. Tayo, gawin ko na ano yan nyo alkalize ko na tubig nyo. So, kuha ko. Takpan ko muna. Mix ko lang ng konti, no? Pwede ako makainin sa pangbaso. Pwede pa ako makainin sa baso para mas makita natin. Kung meron kayong betadine, mas maganda, no? May betadine ba tayo dyan? Sayang, sige, huwag na. Kasi yung betadine, pag nilagay nyo, mag-clear up siya para may vitamin C. Kasi ang vitamin C is rich in antioxidant din. Kaya kahit pa nakapag-clear siya. Kaya itong tubig natin, parang ganun po nangyari, nakiklear, makikita nyo po yun. So ngayon, pag lang, okay, test natin ulit. Kuha tayong sample. Test natin siya. Ngayon, titignan natin yung pH niya. Ano po napansin nyo? Violet. Palakpakan nyo. Ibig sabihin, ito po, ibig sabihin, halimbawa, gagawin katawan mo, may arthritis ka, cancer, diabetes, kasi sobrang acid na katawan. Tignan nga natin kung kaya yung neutralize. Grabe, kaya niya neutralize. Or, itong gawin natin, no? Boost lang natin yan. Kaya niya i-neutralize yung mga sobrang acid natin sa katawan. Okay? Naintindihan niyo po, this is naturally coming from our stones. This is naturally coming from our nature. Nature po galing yung mga stones na yan. Kaya 100% sure ako na ang tubig ng alkalinity dito is coming naturally. Naintindihan po ako? Ano po ba ako na magtatanong? Sino dito nakaranas na dito yung may nag-aalok sa akin minsan, yung parang pinapatak, tapos alkaline. Nakaranas na ba kayo nun? Yung pinapatak, di ba? Hindi sa naninira tayo hindi ko lang po kasi alam yung pinapatak nila doon. Pero, meron ba tayong sabong panlaba dyan? May sabong panlaba ba tayo? Powder? Meron ba tayo? Sabon? I-demo ko lang sa inyo, anong pinagkaiba natin? No? Anong pinagkaiba natin sa pinapatak or sa iba na sa atin natural? No? Kung meron kayong sabong panlaba dyan, pwede tayo makainin powder lang, konti lang po. Okay. So mamaya, kung meron ding betadine, mas maganda para mas ma-appreciate natin. Anyway, balikan na lang natin yung test na yan kasi meron pa tayong ibang Kung may question tayo, mamaya na po tayo magtanong, okay lang po ba? Okay, saan pa tayo? Ito, balik tayo dito kayo na sa demo. Anong pinagkaiba natin sa mga pinapatak-patak? Okay, iti-test ko sa inyo Kuha ko ng tubig dito, tapos lagay tayo. Tapos i-test natin. Ano nakita nyo? Acid. Tama? Acid. Ngayon, eto si pinapatak. Kunyari na Kasi sabi ko po sa inyo, hindi lahat ng dinidemo na nagpo-purple, is maganda sa katawan. No? Hindi lahat ng nagpo-purple, maganda is kasi mamaya pinatakan lang kayo, nag-demo, uy, alkaline, maganda na yan, hindi na tayo. Hindi po. Dapat maging masusi tayo at maging pautang din tayo. Sino tatatakan ko siya, Ano napansin nyo? Diba? Nag-alkaline din siya kasi ang sabong panlaba is alkaline. Pero ito po, ang sabong panlaba ba pwede inumin? Siyempre hindi. Pero sure ako, yung pag-alkalinize natin is coming from nature because of the stones. Yun ang pinagkaiba natin. Pero sa pinapatak, hindi po ako sure kung anong chemical ang nilagay nila doon. Kaya pag nilagay mo lang, purple siya. Pwede nilagay ng sodium hydroxide na meron doon sa sabon. Naiintindihan po ako? So, palakpakan niyo po sa atin, this is natural. Coming from lakes, mountains, glaciers, at hindi po kayo bili ng pinapatak. Yan po, hanggat nandiyan yung stones, hanggat nagagamit nag-alkaline siya, pwede po. You have to reactivate the stones lang. No? At least, pag magamit kayo ng flask natin, huwag naman lagyan nyo ng soft drinks. Never talaga. Yun pa yung point, it's a no-no na maglalagay kayo ng soft drinks or juice. This is intended for water, kaya ma-alkaline is water yan No? Para hindi masira yung sticks, ay yung mga stones sa loob. Okay? So, ang katandaan din dyan, reactivate lang using boiling water o hot water para matanggal yung mga residue dun sa loob na bumabalot. Kaya minsan, naging less effective. At least, wag po maduming tubig. Kasi pag laging maduming tubig ang ilalagay natin sa flask, mas bumababa, mas na-use up ang stone. Kaya mas nagagamit, kaya minsan hindi na umaabot ng 1 to 2 years na sisira na yung stones, hindi na nag-alkalinize. Kasi
syempre, mas maduming tubig, mas ginagamit. Usually, ginagamit dito purified water o